Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narata niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, takbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kayo po ngayon ay nakikinig sa Word of God, Daily Gospel, at ang pagninilayan po nating mabuting balita ay noong April 5, 2026. Ito pong binasa natin ay mula kay San Juan, itungkol po ito sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yan ay pinagdiwang natin taon-taon ang kanyang pagpapakasakit, pagkapako sa krus, ang pinaka talagang highlight ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus ay yung muli siyang nabuhay. Sabi nga, pinagdiriwang natin ang Pasko ng pagkapanganak ni Kristo at ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat ito ang katuparan ng kanyang misyon, ng kanyang pagsunod sa Ama na ibigay ang kanyang buhay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. So, kamusta na po ba ang buhay natin ngayon? No? Halos isang linggo tayo na nagkaroon ng mahal na araw, panahon ng pagninilay, pagsasakripisyo, yung panahon naman natin na magkaroon naman tayo ng time kay Lord talaga na mapagnilayan yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga ipinakitang magandang halimbawa. So, tayo po ba ngayon ay buhay na muli? Ibig sabihin, hindi yung buhay na humihinga lang, ha? Kundi patay na ba tayo sa ating mga kasalanan na ginawa? Ang mukha ng Panginoong Jesus, di ba? Siya'y namatay. So, sana tayo din, mamatay din tayo sa ating mga kasalanan. Kumbaga, ang Panginoong Jesus ay ibinigay niya ang kanyang buhay dahil dyan dahil sa ating mga makasalanan, upang tayo makalapit sa ating Ama sa Langit. So nawa itong pagkatapos ng muling pagkabuhay ay kumbaga sa level ng battery, kung hindi ba pagka papalobat na yung battery natin, pa 0% na, di ba? Automatically, no? Bilis natin mag-charge kasi ayaw nating malolobat. So, ganun din dapat ang ating spiritual life. Dapat na full charge na ng mahal na araw na ito ng pagninilay, no? And, dapat lagi tayong naka-online, laging buhay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga, panahon natin na hindi na natin masabi iba-iba na ang mga lumalabas na problema, mga pati panahon, mga nangyayari sa buong mundo. Kaya kailangan laging, sabi nga ng kasulatan, maging alerto tayo. Sapagkat ang ating kalaban ay laging laging nag-observe o kumukuha ng perfect timing para tayo ay tuksuhin at pag umuo tayo dun sa tukso ay matadala tayo sa kasalanan. Huwag natin kakalimutan ang Diablo, talo na talaga siya. Patay na siya Kumbaga patay na yung kanyang kakayanan na ibuli tayo sa impyerno. Kaya lang, syempre,
binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na to say no. To say no sa mga kahinaan natin na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kaya lang, ang nangyayari, nauabuso natin yung ating free will. Binubuhay natin yung ating free will sa pagpili ng mga pangyayari, bagay na nagdudulot sa atin sa kasalanan. Pero nawa, as of now, na talagang mag-alala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, maalala din natin na kailangan tayong maging buhay spiritual. Yun naman talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pag-alala sa Holy Week para i-refresh yung ating spiritual life. Kasi napapabayaan natin yun Lagi na lang natin naiisip yung ating love life, yung ating personal life, family life, barkada life, meron tayong spiritual life na dapat lagi nating binubuhay. Mahirap kasing makipagrelasyon sa Diyos kapag hindi natin ina-activate online yung ating espiritu. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. So, paano natin maiintindihan ang kalikasan ng Diyos kung yung ating spiritual life, sinasarado natin, pinapabayaan natin malobat. Mahirap yun. Kaya, tao, likas sa makasalanan, yung mga mata natin, nakikita natin mga physical na mga bagay, pero may espiritu tayo, may kaluluwa tayo, at yun yung mahalaga. Pinahalagahan ng Panginoong Hesus yun. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay. Kaya siya nagkatawang tao, naranasan niya na ang mga ganito, ang pag-iyak, ang pagdadalamhati, ang kaligayahan, kumbaga, nadama ng Panginoong Jesus na nagkatawang tao siya, yung mga nararamdaman din nating emosyon. Para mas maipakita sa atin na, ganito tayo, meron tayong pagsubok, meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga kalituhan sa ating isip, pero pinagdaanan lahat yun ng Panginoong Jesus. At hanggang sa huli, ipinakita niya na may pag-asa, na hanggang tayong nabubuhay dito sa mundo, meron tayong pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa kasi Jesus Christ is a victorious God. Napakamatagumpay na Diyos ni Kristo. Pag pinasok lang natin sa tulong ng Diyos, ang spiritual world ng Panginoon, maintindihan natin kung gaano pa siya mas nagmamahal sa atin. Pero kung masyado tayong focus sa mundo, alam naman natin itong mundo talagang nagtatrabaho ng double time, triple time, si Satanas. Ayaw ni Satanas na nagdadasal tayo, hate na hate niya yan. Lalo na kapag nakakarinig tayo ng gospel, ayaw ni Satanas yun. Kasi yun ang sinasabi sa Bible na katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sabi nga, the truth will set us free. Bubuhayin nun ang ating spiritual connection sa Diyos. Ayaw ng diablo yun. Ingit na ingit ang diablo sa ating mga tao. Kasi mga makasalanan tayo, pero pinatawad tayo ng Panginoong Yesus. Tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Pwede na tayo makalapit sa ating Ama. Siya hindi Saka nakakita ng talunan na diablo, trying hard. Kaya nawa, itong mga darating pang mga araw, weeks, years sa atin, ipagkakaloob ng Diyos, mapagnilayan natin na, masyado na akong nawawala ng time kay God. Hindi na ako nakapagdasal sa Kanya, hindi ko na naririnig yung Kanyang mga salita, siya yung pinakamahalaga. Amen. Nawa ang pagkabuhay, ang pag-alala natin muli sa pagkabuhay ni Kristo, ay lalong umalab yung ating pagnanais na araw-araw siyang makilala. Kasi meron siyang hinihain sa atin buhay na walang hanggan. Hindi yung buhay lang dito sa mundo na pansamantala. Na kahit na makuha pa natin ang lahat dito sa mundo, pansamantala temporary, hinihiram Amen. Ang katagumpayan ni Kristo sa muling pagkabuhay, katagumpayan din natin yun. Amen. Kung tutusin, hindi naman tayo helpless We cannot say always to God na, Lord, mahina ako, di ko kaya. Talaga natin kaya kung tayo mag-isa. Kaya lang tayo nakakalaban, nakakasurvive, kasi meron tayong pinaghuhugutan ng lakas at yun ang Diyos.
Amen. Kung minsan, sabihin natin may mga tao na dati, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya, ang buhay, kung ano lang nakita. Sabi nga ng Biblia, live by faith, not by sight. Kasi kung mabuhay lang tayo sa mundo sa mga nakikita natin, lalo na sa social media, kung yung mga nakikita natin feed ng social media, lagi natin itatanong, ito ba ang gustong buhay ng Diyos na tularan ko? Tularan natin? Hindi. Kaya dapat nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi sa dami ng fake news, sa dami ng bad news, kapag nakakarinig tayo niyan, ay yung hearing the word of God each day, kahit kapirasong verse lang, kahit sa pagninilaya mo, yun ang katotohanan. Yun ang good news. Kaya nga, di ba sinabi, ang mabuting balita ayon kay, kasi every time na nakakarinig tayo ng gospel, good news yan. May pag-asa yan. Kaya masasabi natin sa sarili natin, kahit nabuhay ako dito sa mundo na hindi ako naging mayaman, hindi ako naging kilala, pero ang mahalaga pala yung makilala ako ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mahirap lang talagang sumunod sa kalooban ng Diyos kung hindi natin ilalet go ang ating pride, kung hindi natin isusurrender lahat sa Diyos. Lahat, as in lahat. Saka siya papasok, magpapakilala pa ng more and more. Ang magiging pagkakilala natin sa isang Diyos na buhay na hindi lamang Creator, Savior, Sanctifier, kundi isang Diyos na talagang ibibigay sa atin yung higit pa sa hinihingi natin. Yung mga material na bagay, mga ano lang yan Kumbaga sa cake, icing lang yan. Kailangan nandun tayo sa pinaka-laman ng cake kasi nandoon yung talagang ibig sabihin nung lasa ng cake, nakakabusog. Kaya, nawa naman yung naging anxiety natin, depression, mga masakit na nangyari sa ating buhay, let's move on. Kasi buhay buhay na tayo Huwag tayong magtulog-tulugan, huwag tayong magpatay-patayan. I-prioritize na natin yung spiritual life natin kasi anytime, Jesus will come. Kung lagi nating inaalala taon-taon, yung pagkabuhay ni Kristo, alalahanin din natin na anytime, Jesus will come. Nangyari na yan sa unang paggunaw sa mundo. At pwede yung mangyari anytime, any moment. Pero, diba, grabe yung buhos ng awa, ng habag ng Panginoong Diyos Hindi pa niya pinapabayaan o hinahayaan na dumating ang Panginoong Jesus na para dumating na tayo sa paghuhukom. Bigyan pa tayo ng bagong pagkakataon. So, the fact na nakakarinig ka kayo ng salita ng Diyos, the fact na nakakising tayo sa panibagong araw, isa lang katotohanan nun. Tayo'y binibigyan pa ng pagkakataon. At nawa, maging inspirasyon natin na kaya ng Panginoong Jesus ang mga pagtuliksa, pang-api sa Kanya, kung yuyurak sa kanyang dangal, sa kanyang pagka-Diyos. Pero lahat yun, napagtagumpayan niya at mapagtatagumpayan din natin. Buhayin lang natin yung ating pagmamahal, komunikasyon, inspirasyon sa ating Diyos na buhay. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng iyong muling pagkabuhay. Marami po sa amin ang namamatay na ng pag-asa, namamatay na sa kalungkutan, sa depression, pero wag namin isipin yung Panginoon sapagkat ikaw ay isang Diyos na muling nabuhay upang paalala sa amin na sa mga pagkakataon na kami nada-down, sa mga pagsubok na meron kami ngayon, ay may isang buhay na Diyos na pwede namin lapitan upang patuloy na kami umasa. Patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyong banal na Espiritu na iniwan na magbibigay sa amin sa patnubay upang mga bunga na ito, ng banal na Espiritu, kamukha ng love, joy, peace of mind, kindness, goodness, self-control, Lord, ay aming makamtan. Tuloy mong bigyan kami ng desire na mag-alap ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat hanggat hindi ka namin iniibig ng totoo, hindi namin mararanasan ang muling mong pagkabuhay. Ama namin, sumasalangit ka,
Sabihin ng ngalan mo. Papa, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nasa langit. Diyan mo kami ng aming kakanin sa araw, paralan mo kami sa mga masala. Para nang pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag kami pagturo sa Diyos. Diyan mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, ng Mga Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat. Pakishare na lang po itong gospel na to sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating utos ng Panginoon na Great Commission, ipalaganap ang mabuting balita. Nawa, ang pagkabuhay muli ng Panginoong Yesus ay maging buhay din ang ating isipan na meron tayong misyon. Bakit tayo nilikha ng Diyos, ba't buhay pa rin tayo? Para magtulungan tayo na ipalaganap ang mabuting balita. So, susunod na po ang April 6, 2026, Monday Gospel. Maraming salamat, and to God be the glory.